Ayan. Comment sila. Pidya. Ayan. Nandito na ako. Oh. Ayan. Ayan. Medyo tayo. Tayo. Ayan. Ayan. Okay. Pasok pa konti. Ang cute naman natin. Hello. Ayan. Good morning. Amen. Nandito na tayo. Oo. Nagbabalik po kami. Pasensya na po. Talagang hindi rin supported itong ating gadget na Inayos po namin and pasensya na po. We would like to cater to your request na malakasan, ayusin ang signal. So, momentarily kami ay huminto muna at gumawa ng paraan. At ito po yung pinaka-best na paraan po namin para mapaglingkuran ho kayo ng maayos. Amen. Hallelujah. Praise God. Talagang ang sinag ng araw. Amen. At puri ng Panginoon. Thank you po. Ito na po ulit. At welcome po ulit mga ka-devotion. Amen. Pasensya na po talaga. No? At sige, tuloy na tayo, Pastor. Ituloy na sa yung discussion of the word. Ayan. It's okay, Pastor Vince, Pastor Tess, salamat. Okay. Kaya nga sabihin na pasensya po muli sapagkat kumbaga kalilipat pa lang po natin at yung mga equipment po natin di pa ho nakaset up, no? Kaya basic lang po ang gamit po natin, no? Kung medyo nahirapan ho kayo sa signal nyo, sa amin ho yun, no? Sapagkat basic lang ho ang gamit po natin, naka-data lamang po tayo, no? At siyempre, hindi ho natin pwedeng kumpara yung data sa fiber optics, napakalayo po ng ng tinatawag na lakas ng signal. Kaya nga pasensya muli po, pasensya, no? Okay. Can I have my phone? Yeah. Ayan, praise God. Siguro baka pwede yung invite, no? Pwede ba yung invite? And then, Nakalagay dito, bring to the video. Pwede ba yun? hindi ko alam. Sige, go ahead na, Pastor. At balik po tayo sa overcoming storm. At ang ating pong passage of scripture dyan ay kinuha po natin sa 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond that you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may not be able to bear it. No? So, kung expand po natin sa amplified po. For no temptation, no trial regarded as enticing to sin, no matter how comes or where it leads, has overtaken you. And lay hold on you that is not common to man, that is no temptation or trial has come to you that is beyond human resistance, and that is not adjusted and adapted and belonging to human experience and such as man can bear. But God is faithful to His word and His compassionate nature, and He can be trusted. Not let you be tempted and tried and assayed beyond your ability and strength of resistance and power to endure, but with the temptation He will always also provide the way out, the means of escape to a landing place, that you may be capable and strong and powerful to bear up under it patiently. Sa Tagalog, no? Para maliwanag, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Ayan, praise God. At tayo po ay magbalik tanaw sa kahapon po, no? Sinabi po natin, no, ang mga pagsubok na dumadating o hamon na dumadating sa buhay natin ay ito ay ordinaryo lamang, common. Kaya nga common eh. Hindi po ito kumbaga masasabi nating special, no? It is common, no? Ibig sabihin pangkaraniwan lang, no? Kaya nga ang sinasabi rito, no,
yung sinasabi natin kahapon, no? Ang mga pagsubok na dumadating sa atin, no, is directing us to a better place. No? It is directing us always to a better place. No? You have to remember that. No? And not only that, yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, it teaches us, no, to develop our attitude, no, towards being Christ-like. No? So yan po ang mga masasabi kong resulta, no? And remember, God has a plan for us. And that plan and that purpose, no, may mga dinadaanan na pagsubok yan. Upang sa ganon, no, tayo po, no, bilang mananampalataya, no, ay maging maayos po, no, ang ating pag-uugali, no? Maging maayos po yung ating masasabi kong pakikitungo pag dumating na po tayo sa purpose natin, no? Yung mga storm sa buhay natin, no, it only what shapes us, discipline us, no? At ito ay to our advantage, not for our disadvantage. The storms that we have in life is for our advantage, not for our disadvantage. That some people may think, no, ito ay setback, no? Ang maganda sa setback, no, parang arrow yan. Habang binabatak mo, no, ng palayo, no, ng palayo. Yung arrow naman, no, mas malayo ang mararating, no? See, your storms, no, natawag na, kasi sabi sa Bible, to whom much is given, much is required, no? Ito masasabi ko, no? The intensity of your storm is equivalent to the magnitude of your destiny. No? The intensity of your storm is equivalent to the magnitude of your destiny. Yun po yun. Kaya nga, to whom much is given, much is required. No? Lahat po tayo may destiny sa ating Panginoon. Kasi, sabi ng Panginoon, I know the plans for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, no, but give you a hope in the future, no. Hindi ho tayong hayaan ng Diyos na tayong mapinsala, no, but rather God will always set us up or place us in the discipline that we need, no, in order for us, no, to be qualified, no, to the purpose and plans of God that He has given us. Amen? Ganon po yan. Kaya nga, yung mga storm sa buhay natin, importante po yan, no? It is a great advantage for us, no, to have storms in life, because it will make us only better and better and better until such time, no, we'll be at the best level where God wants us to be. Amen? Ayan, sama ka na. Ayan, praise God. No. Hallelujah. No. Amen, amen. No. Yes. Sa amin, ano natutunan namin, no, during this, I could say, yung aming pinagdadaan ng pagsubok, no? Sometimes, no, pag dumadaan ka sa isang pagsubok o hamon ng buhay, itong karamihan na isip ng tao, no, pareho lang ni David yan eh. Natutulog pa ba ang Diyos? Oh, parang kanta lang eh, Gary B. Natutulog ba ang Diyos? Pinabayaan na ba niya ako? Oo. No? Sinara niya na ba ang kanyang, I could say, pagpapala sa buhay ko? No?
Sabi rin ni David yan sa Psalm 77, 7-12. Sabi niya, has the Lord rejected me forever? Will He never again be kind to me? In His unfailing love, gone forever? No? Tanong ni David, ako'y tinalikuran na ba ng Diyos? Ayaw niya na ba sa akin? No? Nawala na ba, hindi na ba niya ako mahal? No? Have His promises permanently failed? Na yun. Maasahan pa ba yung kanyang mga pangako sa akin? No? Has God forgotten to be gracious? Ito yung mga tanong. Has He slammed the door on His compassion? And I said, sabi nga ni David, this is my fate. The Most High has turned His gun against me. But when I recall all you have done, O Lord, I remember your wonderful deeds of long ago. They are constantly in my thoughts. I cannot stop thinking about your mighty works. No? Sa totoo lang, no? Sa gitna ng storm, no? It seems everything is against you. Parang you and me against the world. Di ba? Everything is like walang favor. Bakit parang nagsara ang pagpapala ng Diyos sa akin? Ano? Bakit parang nawalan ako ng favor sa buhay? Bakit ganun? No? See, God closes all the doors of exit towards, no? Yung exit na yon, that is towards your destruction. He closes the door, no? In order for you to pass that narrow gate. Amen. That leads to life. No? Praise God. Kasi gusto nating mangyari sa ating buhay, maging madali lahat. Maging maayos. No? Puro blessing. Walang problema. Darating at darating yan sa buhay mo. But however, for you to receive great blessing, you have to go through the narrow gate. No? That leads to life. That's what the Bible says. No? We may think that, kumbaga, yung nakasanayan mong favor ay nawala. Totoo, tinanggal ng Diyos yun. No? Because God wants you to step in the narrow gate. No? Sinasara niya yung mga pintuan doon sa maluwang na gate that leads to destruction. Amen. No? Yes. And that narrow gate that leads to life, hindi ho madali. No? Because there is no comfort, there is no convenience. Because you are going through the road of discipline. No? Amen. That road of discipline, no, is a storm in your life. It's not favorable to you. No? Sometimes nakaka-frustrate. Sometimes it's devastating. No? But however, no, it's good. Because it only leads you to your purpose, to your destiny where God has already prepared for you. Amen? Amen. Hallelujah. Yes. Ngayon nga, mga kapatid, no? Sometimes, kung titingnan mo lang sa sarili mong perspective, ang iyong pinagdadaanan, mahirap. Totoo po yun, mahirap. Hindi naman natin sinasabing hindi masakit. Masakit. Hindi naman natin sinasabing madali. Mahirap nga eh. Hindi naman natin sinasabing maunawaan tayo. Hindi po tayo maunawaan. Sapagat ang tao, ayaw niya ng masakit, ayaw ng mahirap na buhay. Pero ang yun ang sabi ng Panginoon sa atin, dadanasin natin yan. Bakit? Kasi in this world, we don't have anything but pain. Sabi ni Lord in this world you will have tribulations. Diba? But have a good cheer. Yun ang maganda doon, ang good news doon have a good cheer. Yes. I have overcome. Amen. So, ang Panginoon, yung sinasabi ni Pastor, na naisip nga ni David yung wonderful works or wonderful deeds long ago.
na naisip niya na ganun ka buti ang Panginoon. Naisip, he was recalling in his mind the good things that God is doing. Sa atin din, dapat yun ang gagawin natin. Dapat ganun ang attitude natin. O recalling. Instead of blaming God, no? Why don't you go and praising God? Amen. Di ba? Oo. Remember all the wonderful things that He has done. Remember nung bago tayo lumipat dito, di ba? We were talking of the things that God has done to us. Yes. No? Ever since, no, na hindi niya tayo pinabayaan, no? Mula noon, no, sa abroad, magmula dito, no? Nung tayo ay pinaalis dun sa una nating tahanan, no? God opened up the door, di ba? Yes. Naalala mo, even on Sunday, no? I have, I could say, shared this, no? Dun sa aking preaching, no? Nung Sunday, no? See, God is faithful, no? Ang gano'n nakatapat ang Diyos. Sa gitna ng iyong storm, if you would only praise Him, not blame Him, no? You will see His goodness. At pag inaalala ko yung mga nangyari po, no, ng mga storm sa buhay namin, at how we overcame, I was encouraged. We were encouraged. No? Kung noon di kami pinabayaan ng Diyos, di lalo na ngayon. Amen. Di ba? Amen. Mas higit ngayon. Kasi ang Diyos hindi nagbabago eh. No? If He has saved you, no, in the past, He will also save you in the present and in the future as well. Amen. Hallelujah. All you have to do is just thank Him for it. Yes. Balikan mo yung mga ginawa ng Diyos. No? Balikan mo. At purihin mo siya. Give Him the glory. And you will be encouraged. No? Kaya nga sabi ni David, verse 12, they are constantly in my thoughts. I cannot stop thinking about your mighty works. See, nung kami na po ay dumaan dito sa, I could say, pagsubok na to, no? Isa po sa mga ginawa ko at ginawa namin, no, ay inalala lahat ng ginawa ng Diyos sa amin. Inisa-isa po namin yan, no? Hallelujah. Kung paano kami nagtagumpay sa lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay namin, no? Ni minsan hindi pa ho kami pinabayaan ng Diyos. Amen. No? God is always, no, always there to rescue us. Correct. No? But however, you have to cooperate with Him. No? You go by His plan. No? Yes. Sa storm, no? Sa mga storm, ikaw ba may magagawa kapag sa storm? Di ba wala? All you have to do is what? No? Cover, take cover, hide. No? In the times of storm, tandaan mo ang Psalms 91. Be in the secret place of the Most High. No? Be under the shadow of Almighty. No? Then you will say that He is my refuge and my strength, my God whom will I trust. Amen. No? Lahat ng mga pagsubok na yan, no? Nandyan lang yan. Dadaanan mo lang. Pero pagkasama si Lord, dadaanan mo lang. No? You have to go through it. Because God needs to discipline you. And when God is disciplining you, no? You need to cooperate. Huwag kang papalag. Diba? Take cover. Saan? Doon sa presence ni God. Take cover
under the shadow of His wings. Take cover. Saan? Sa mga ginawa niyang wonderful work sa buhay mo. Balikan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. No? Kung paano kanya ni-rescue. Go back to that. Remember the things that He has done. Amen? Amen. Hallelujah. Medyo masakit na talaga ang mata ko. Nag-glaring masyado yung window, no? Sobrang Wala pa tayong kortina eh. hindi ko maibuka yung aking mata. Ayan, praise God. Lalagyan natin ng Hallelujah. kortina. Oo. Piercing yung sakit ng ano. Anyhow, yes, it is true. You must take cover. And also, mga kapatid, dahil mahirap po naman po talaga, naamin po naman natin yon na hindi naman natin sinasabi na hindi mo dadanasin ang hirap. Mararanasan mo yan. Ano? Yun nga lang, unawain mo kung bakit ka pinaparanas doon ng Panginoon. No? Naalala natin si Job. Job, sa unang pagsubok niya, ay pumasa siya. Nawala sa unang pagsubok, nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, nawala ang kanyang kayamanan. Nawala po. Kaya sabi niya, naked I came, naked I will go. It's true. Hindi nakasala si Job doon. Pero sapagkat nagtitiwala ang Panginoon sa atin that our faith will stand dahil sa kanyang mga pangako, nire-recommend niya ulit si Job. At gayon din tayo, nire-recommend tayo ni Lord. Lalo pat gusto mong lumakad sa kapangyarihan ng Panginoon, God will recommend you for testing. God will. Kaya nga sabi nga niya, no? Na sabi niya kay Satanas for Job na sige, subukin mo siya. Sa pangalawa. Sa pangalawang beses na pagsubok na ginawa ni Satanas sa buhay ni Job, ay hindi nakayanan ni Job sapagkat ang kanyang kalagayan, ang kanyang health at this time ang tinira. Hindi niya naunawaan yun. Parang para sa kanya, hindi pa ba sapat? Kinuha mo na yung anak ko, kinuha mo na yung business ko, kinuha mo na yung mga hanap buhay natin. Hindi pa ba sapat yun? Kailangan pa ba talagang ganito din? Pero mga kapatid, may matatawag natin, may dahilan ang Panginoon na tayo po, wow, salamat, parang gumaan ang aking mata. Tayo po ay bakit pinapadaan ni Lord ng pagsubok? Ang mga bagay na yon sapagkat tulad ng sinabi ni Pastor Vince, maaaring lumalakad ka na sa hindi landas, taliwas na sa landas na inihanda sa iyo ng Panginoon. Maring gano'n na ang iyong paglakad, no? Kaya naman na ni-remind tayo ng Lord, hinayaan niya ang pagsubok na yun para ma-realize mo, oops, mali na pala yung aking nilalakaran. Totoo ba yan? Alam mo, kailangan mo lang talaga basahin ng scripture, no? Maraming nagsasabi na hindi naman ganyan si Lord ay ito ha, si Lord ba inaano kanya sa nire-recommend kayo sa pagsubok? Ay oo. Ito, papakita ko sa iyo. Scripture si Job ang pinag-uusapan natin, no? Dito nga sa Job 36, kapag sa mga pagsubok na ganito, si Job ang aking naalala, no? Yung kamalian ni Job dapat nating unawain. Dapat nating alamin at learn the lesson from that. Ito sa Job 36 at from verse 5, sabi nga dito ni Elihu kay Job, behold, God is mighty but does not despise no one, but despises no one. He is mighty in strength and understanding. Tingnan mo, He does not preserve life of the wicked but gives justice to the oppressed. Si God ay makapangyarihan, pero wala naman siyang favorite. Hindi siya nagpe-favorite. Kaya nga, despises no one. He has no favorite. Ayaw lang niya talaga ng wickedness. Yun ang secret, because God is holy. Ayaw niya nang patuloy tayong nagkakamali. Ayaw niyang patuloy tayong pasaway. Ayaw niya yun. Kaya sabi niya, He does not withdraw His eyes from the righteous, but they are
on the throne with the kings, for he has seated them forever, and they are exalted. Kapag lumakad tayo sa katuwiran ng Panginoon, kahit ano pa ang nangyari sa'yo, kahit anong pagsubok pa, kasi pag ikaw lumakad sa katuwiran, i-recommend ka rin ni Satan eh. Sasabihin din niya, oh, ito si Tess. Lumakad sa iyong katuwiran. Lalakad ba yan kung walang reward? Oh. Sasabihin ni Satanas yun kay Lord, lalakad ba yan si Tess? Na dahil kung hindi mo pinangakuan, kung hindi mo na siya, kung tatanggalin natin ang pangako mo, ano kaya? No. Kung yung protection mo sa kanya ay gano'n na lang, eh, tanggalin natin, tingnan natin kung hindi ka mumurahin ni Tess. O, di ba? So, sabi niya ng gano'n. Kaya sabi ni Lord, nagtiwala naman ako kay Tess. Ikaw, sige, subukin mo sila. Sila ni Pastor Vince, subukin mo. Nung sinubok tayo, naunawaan natin yun. Naunawaan natin ang purpose. Na paninindigan mo ang iyong pananampalataya. Itinuturo din natin yan, di ba? Eh bakit pa tayo matitinag kung tinuturo na nga natin na manindigan kasi yung pananampalataya? Alam mo yun, na maya't maya susubukin at susubukin ka. Dahil gusto din ng Panginoon na makita mo ang kanyang kapangyarihan kapag ikaw ay nagtiwala sa kanya. Amen. Doon mo lang makikita ang kapangyarihan ni God. Doon mo makikita magdunamis ang salita ng Diyos kapag ikaw ay sinubok na at nagtiwala ka pa rin sa Panginoon. Doon mo makikita. Walang ibang bagay. Kaya nga, eto yung marami sa atin sa mga sa churches, ayaw ng pagsubok. Ayaw din ng kapigatian. Ayaw ng hirap sa buhay. Kaya nagsusumikap na huwag silang tamaan ng pagsubok. Huwag silang i-recommend. Yes. Napaka-boring po ng life kapag walang pagsubok. At napaka-boring, wala pong challenge sa faith kung wala pong mga bagay na dumaan sa iyo. Kung hindi po susubukin ang iyong pananampalataya, napaka-boring at hindi po lalago ang iyong pananampalataya. Kung yung kabuti nga, mga kapatid, gusto natin ng mushroom, di ba? Masarap kasi ang mushroom kung tama ang pagluto. Ang sarap nun. Alam mo, hindi siya tutubo kung sa nature hindi yung kinoculture, yung nature, natural. Hindi siya tutubo hanggat hindi tinamaan ng kidlat ang ground. Kapag hindi na-energize ang ground sa pamagitan ng kidlat, hindi siya mag-sprout overnight. Isipin mo yon, kailangan pa talaga electrically charge siya na ang kidlat ng Panginoon. At ayun, ang dami in one night. Lalabas po sila. Napakasarap po nung, hindi yung cultured, yung po yung, yung wild. Nakatira kasi ako sa Abra noon. At yun ang seasonal po yun. Pag malapit na po ang tagulan, ay matindi po ang lightning doon, no? Ang kidlat. Matindi po talaga ang kidlat doon. So, pag nagkikidlat na, inaalam na ng mga tao saan tumama ang kidlat. Kasi sigurado, napakaraming mushroom in one night ang nag-sprout. Ganon. So, ganon din tayo hanggat hindi tayo tinamaan ng pagsubok, hindi po lalago ang ating pananampalataya. Kailangan po ma-energize ang ating pananampalataya. Bakit energize? Tingnan mo, kapag nakakita ka ng kasagutan ng iyong panalangin, hindi ba ang saya-saya mo, ang gaan-gaan at ang init ng iyong pangangatawan? Na-energize ka kasi nakita mong lumago ang iyong pananampalataya. Amen. Kailangan ma-energize. Kung yung mushroom, kailangan kidlat, ay ganun din. Mga uhong, tama yan, mushroom, sarap yun. Totoo yan. Sarap kung marunong ka magluto, ang sarap talaga nun. At napaka-healthy, di ba? Kaya sabi nga niya, na He does not withdraw His eyes from the righteous, but they are in the throne with the kings forever.
nilalagay ng Panginoon. Kahit matindi ang pagsubok mo, nilalagay ka with the kings forever. Nandun pa rin yung influence mo. Nung sinubok tayo, hindi naman nawala ang ating influence. Nung sinubok po tayo, nakita niyo po na panay-kain pa rin namin sa restaurant kasi ang dami nag-i-invite sa amin. No? At kino-comfort kami. Yun ang sinasabi ni God. Kahit sinusubok ka na, ay the more naman na marami kang natatanggap na blessing, no? At encouragement. Bakit? Dahil ganun ang Panginoon, pinapagaan niya ang iyong buhay. Hallelujah! Kaya huwag ka matakot na ikaw ay subukin. And if they are bound in fetters, they held the cords of affliction. O, ayan, meron na, hindi ka lang nagkaroon ng yung pagsubok, nagkaroon ka rin ng tanikala sa buhay. No, nagkaroon ka ng tanikala sa buhay. Yun, no, affliction, bound by fetters. So, ito yung mga consequences of your wrong decisions, no? Ay, sabi niya, kung meron tayong consequences of our wrong decisions, sabi niya, then He tells them their work of their transgression, that they acted defiantly. Kapag mali kasi ang ating response sa ating pagsubok, talaga tayo ay magkakaroon ng affliction. Magkakaroon po tayo ng kabigatan. Magkakaroon po tayo ng matinding paghihirap. Mali ang attitude mo eh. At tulad niyan, bigyan kita ng example ng mali. Si David kasi pinaalala niya yung mga magagandang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Yung mga victories of life. At tulad niyan, sinubok ang iyong finances. Okay? Sinubok ang iyong finances. At meron kang pangangailangan. So, ang result nun, ang gusto mo, ay hindi ka makapaghintay sa Panginoon na tapusin muna ang iyong pagsubok. Daanan mo muna. Ang niresult mo doon ay nangutang ka. Para maibsan ang iyong pangangailangan. Pero kapatid, bagamat pangangailangan yan, merong timing ang lahat. Hindi ka agad-agad na, gagawin ko to kasi may pangangailangan ako. Maunawaan ako ni Lord. Kapag batas na niya, hindi ka niya maunawaan. Dahil batas na sinabi niya, do not borrow, but lend to many. Diba? Yes. Deuteronomy 28 yan. Do not borrow, but lend to many. Pero dahil mayroon kang pangangailangan, nag-borrow ka. Maunawaan ako ni Lord. Sa palagay ko, hindi. Bakit? Kasi may batas na. Ang kailangan mo lang doon ay tiisin mo muna. Hindi naman yan forever ganyan. Yes. Tiisin mo muna. Gamitin mo muna yung nandyan lang, whatever is available. At kapag nalagpasan mo na ang pagsubok, nakaginhawa ka na, may timing si Lord na ibibigay na rin sa iyo yan. Yes. Ang iyong pangangailangan. Ang gusto lang niya makita ang iyong katapatan. Sasabihin ko sa inyo, di ba? Sa paglipat namin, ura-urada, no? Maraming bagay na, maraming mga gamit na iwanan na lang kasi ura-urada nga eh. Bigay mo na lang yan. Ganon. At ginawa natin yun. Napakahirap po. Pero kailangan. Kasi, magiging extra baggage. Pagdating natin dito, dami nating gamit. Na, meron din ilan na naiwan. So, for example, yung ating ref, hindi na natin dinala, diba? Kasi sobrang laki naman. Iniwan na natin doon. Binigay na lang natin. So, tiniis muna natin na wala tayong ref. Tiniis muna natin yan. Namamatay ba ako pag walang ref? Hindi naman. Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Buhay pa rin kami. Nakakailang araw tayo, walang rep. Tatlong araw. Nakatatlong araw na, walang rep. Ito yung isipin mo. Isipin mo, yung pangangailangan mo na yan, mamamatay ka ba kapag wala? Diba? Hindi. Yun. Kasi, hindi kaya eh. Saka na lang, pagdating ng panahon na bigyan na ng Panginoon. Tinitingnan ng Lord ang ating katapatan. Tulad niyan, isa pa ha,
kailangan mong magbalot Mm. kasi pinapaalis ka na. Pero meron kang trabaho na dapat mong gawin, Oo. no? Magkakalbayog pa kami noon. Oo. So, ang ginawa ko, sabi ko, iwanan mo muna yan. Saka na. Mm. Magkalbayog muna ako. May trabaho ka sa kalbayog. Di ba sabi ko? Oo, tama. So, hindi ko muna inisip ang mga kaganapan sa present yun, ha? Yung pangangailangan sa present. Sabi ko, saka na lang. Mm. Kasi may gagawin pa ako, pinapagawa ni Lord. So, iniwanan ko yung pagbabalot. At saka at the same time, wala pa tayong nakikitang Wala pang bahay nun. Oo. Necessary yun. Mm. Kasi yun nga ang kailangan Oo. para makalipat. Kaya sabi ko, Oo. lipas mo lang. Mm. Iwanan lang muna dyan. Saka na lang pagbalik. Mm. So, nagkalbayog mo na kami. At tingnan mo ang ginawa ni Lord. Mm. Napakaganda. Pagdating Diba? natin. Pagdating. Pagbalik natin, meron lang nakaatang. Oh. Meron lang pinagbigay si Lord. Ito na. Hallelujah! Hinintay pa kami. Mm. Praise God. Mm. Ganun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. No? Na huwag kang mag-wrong decisions. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Kasi nga, you are passing through the storm. Mm. Sa storm, hindi mo kailangan bitbitin lahat, kundi matatangay ka rin, 'di ba? Sabi ko nga, pagod na ako, gusto kong matulog, iwanan ko muna 'to. Kasi kailangan ko talaga matulog. Oo. Pero kailangan magligpit, Oo. 'di ba? Kailangan magligpit. Sabi ko, hindi ko kayang ligpit lang. Tulog muna ako. Ganyan, mga kapatid. Hanggat hindi naman nakakaapekto sa iyong buhay, hindi ka naman mamamatay kung hindi mo gagawin yon, kung hindi mapunuan yung anumang kailangan na yon. Kung kaya mong magtiis, tiisin mo muna hanggang lumipas ang storm. Mm. Hallelujah! Tingnan mo, yung ating mga pusa, Oo. napaka-importante sa amin ang may mga pusa. Durog na durog ang aking puso na sila'y nahiwalay sa amin. Gayon din si Pastor. Sobrang sakit po. Pero dahil kailangan na ihiwalay muna pansamantala Oo. at babalikan na lang namin kapag maayos na. Salamat nga pala kay Delna. Sobrang pasalamat kay Delna. Ayun, nahiwalay sila sa amin. Diba? Mamamatay ba ako kung wala sila? Hindi naman. Kaya lang, matuto tayong maghintay. Amen. Ayan, teka, tingnan natin ng mga, mahaba pa yung aking mahaba pa yung aking discussion. Kaya nga, sabi niya na he tells them the work of their transgression that they are acting defiantly. Kaya tayo nasa tanikala kasi mali yung ating response. Hindi lang yung pumapalag ka eh. Galit nga. Response mo nga. Pumapalag Nagagalit ka. Gagalit ka. Nagagalit ka. Bakit ka? Ba't ako, Lord? Madalas yan. Pwede naman yung kapitbahay ko. Nirecommend mo pa. Ikaw na nag-recommend sa kapitbahay mo. Ba't ako, Lord? Ayan, no? Kaya, dahil sa ganyan, nagkasala tayo. Naalala ko yung kakilala natin. Sinisisi ang Diyos kung bakit daw siya naghihirap. Di ba? Totoo yan. Kaya, Patuloy siya naghihirap. sabi niya, kasalanan ng Diyos kung ang current na sitwasyon ko. Sabi ko nga, kilala ka ba ni Lord? Yun ang problema dun eh. Kilala mo si Lord? Sabi, kilala ko si Lord. Kasalanan nga na to, nangyari sa akin. Ay, ganun. Tapos sabi ko, kilala ka ba niya? Yun ang problema. Yun lang. Baka hindi ka niya kilala. Ay. Kaya yun ba? And he held in the course of affliction, kaya nga patuloy ka nandun sa tanikala na yan dahil niremind ka ni Lord, may kasalanan ka. He also opened their ears to the instruction and the commands that they turn from iniquity. See, kapag tayo nagkakasala, sinasabihan tayo ni Lord. Sinasabi sa ating mga tenga, pinaparinig sa ating mga tenga ang ating kasalanan. At gusto niyang manumbalik tayo. Hindi lang niya pinaparinig, sinasabi sa atin, tinatawag ka rin niyang bumalik sa Kanya. Kaya sabi niya dito,
if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Kung tayo nakikinig sa Panginoon, kapag tayo ay na-warningan na, ay, sama ka tayo, sandali, mali pala itong ginagawa ko. Bakit ako naghirap? Kapag naghirap ka na, nasaktan ka, uy, teka, may mali ako dito. May mali akong nagawa. So, kailangan mong bumalik sa Panginoon. Kasi tinatawag ka na pala. Pero kung minsan mayabang tayo, ayaw nating makinig. Maraming taong ayaw makinig. Sabi niya, if they do not obey, they shall perish by the sword and they shall die without knowledge. Hindi naman nalaman na bakit nga ba siya namatay. Oy. Kaya po, kailangan po natin talagang makinig. Alam mo sa verse 21, sabi niya, take heed, do not turn to iniquity, for you have chosen this rather than affliction. Huwag kang matigas ang ulo. Kailangan lumapit ka agad sa Panginoon. Oo, mahirap, pero mas mahirap kung hindi ka makikinig, kung hindi ka umayos. Mas mahirap kung hindi mo i-recall sa heart mo, ano nga ba yung mga bagay na ginawa ni Lord sa akin. Ikumpara mo, bakit tayo nagkaganito? Kami po, inisip namin, God is doing great things on us. Kaya lang kami niya dinurog ngayon dahil piniprepare kami for the coming great things. Greater things. Ayan. At sabihin, basahin muna natin ang ating comments. Ang pass. Sige. At sabi dito si Mirna San Juan, amen po. Si Ina Sensei, amen. Hallelujah. Nawala agad. Amen. Purihin ka kay Jesus, sabi na Vincent Lear. At good morning kay Evelyn Abda. Good morning from Japan din. Ayan. At si Rosalinda Makalinaw, blessed morning po, Pastor at Pastora. Nawawala kasi. Ayan. Praise God. Nasaan na yung iba? At si Mildred Sembrano, good morning, Pastor Ates, sa lahat, at sa buong mundo. Shalom Emmanuel. Bumabalik kapag tinatouch ko eh. Hindi ko mahanap dyan. Dito kaya ako sa kabila. Ayan. Sabi nga ni Rosalinda Makalina, wait patiently para mas maayos at mainam ang resulta. Huwag mamadali. Slowly but surely. Amen. At si Quans Castillo, ang sabi niya, blessed morning po, Pastor Ates, Pastor Vince, at TSMD. Shalom, shalom. Everyone, Emmanuel. Sonia Oxab Mambura, because when you blame God, you make it a sin. Oo. Hallelujah, amen. Salamat sa pagsubok, Lord. Sabi naman ni Jen Arizo kanina, na si Jen, di ba si Jen yun? Si Joe Motasawa si Joe pala yun, si Joe Motasawa. Sabi niya, hallelujah, amen. Salamat sa pagsubok, Lord. Marami ako natutunan at dahil sa pagsubok, alam ko lagi kitang kasama. Shalom, blessed morning po, Pastor Tess, Pastor Viz, sa mga kapatid. Sorry, late po mag-join. It's okay. Ayan. Si Do Lenz, where are you living from? We are from the Philippines. Ayan. Sonia Oxabamburan, blessed morning, Pastora. At si Baby Lynn Balacana, welcome to TSMD, watching. God bless. Thank you for watching. God bless po. Sino to? Miss Kitix. Amen. Hallelujah. May mga bago pala dito. At si Pastora Sailingat, maiwan lahat, wag lang ang aso, Pastor. Nandiyan si Pastor Francis. Ayan, nandito pala si Pastor. Hanapin nga natin. Ayun, si Paye. At siya, umalis ako sa Laguna. As in, lahat ng gamit iniwan ko. Wala akong dala. Kahit isa, anino ko lang ang dala ko. Pero di ko pinagkulang ni Lord. Amen. Saka pa lang yung aso ko, dinala ko. Ha. Yung basta wag lang mawala ang aso. Ako nga pusa, nahiwalay sa akin talaga, grabe.
sobrang sakit ng kalooban. Pero it's okay. Nagre-recover na po. Vidal Sembrano, amen. Tama po. Rachel Miname, ng Foko, sa mapagpalang umaga sa lahat. Ohayo gozaimasu. Ohayo Pasubis at Pastora Tess. Amen. At si Baby Lynn, hindi tayo iniwan ni Lord, hindi niya tayo pabayaan, sabi ni Jesus Christ yan. Amen. Si Manny Corrales, blessed morning po, Mami, Tess, and everyone. Amen. At yon po. At si Marites Santo. Amen. Sabi niya ng ganon. At si Joselito Lascota Leo. Blessed morning to all. Pastor Chris Ocampo. Good morning, Pastor Vince, Pastor Tess. At sa... Si Keith. Si Keith. Sabi niya, Amen. Joseph Tacuban, Amen. Rosalinda Kiwali, Amen. Hallelujah. Lahat na po nag-Amen. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, no? Kapag binulay-bulay natin ang pinagdaanan ni Job, matutunan natin na kailangan nating maghintay. Kailangan po talaga nating maghintay. Kasi kung hindi po tayo maghintay, magko-cover po tayo sa mga pansamantala. Dito tayo matitinag, no? Kaya sabi nga dito, no? Sabi nga niya, basahin ko lang ha. Maganda kasi sa NLT Ang ganda ng sinabi sa NLT pagdating sa Job 36, no? Sabi nga niya, do not long for the cover of the night, for that is when people will be destroyed. Ang covering of the night is temporary, no? Nagtatago ka, nagsishelter ka sa ibang tao. Nagsishelter ka sa lakas ng ibang tao. Nagsishelter ka sa impluwensya ng iba. Yes. Pero hindi sa salita ng Diyos. That is the covering for the night. Temporary. Kasi sabi mo, may pangangailangan ako Kailangan ko talaga Yes, I know. Ako din may pangangailangan. Kami din may pangangailangan. We need to find a house dahil hindi na po pwedeng kami magsisiksik doon. Pero alam mo, dahil mas importante ang utos ng Diyos kaysa sa aming pangangailangan, iniwan namin lahat yon. Sabi ko nga, we need to fly. At I need to prepare. We need to put ourselves in order. Kailangan maging maayos kami bago kami maglipad ng kalbayo. Hindi kami lilipad ng kalbayo na masama ang loob namin. Hindi pwede yun. Dahil may gagawin ka para sa Panginoon. So, kailangan mong handang-handa ang iyong spirit and soul and body. Kaya iwan mo lahat yan. Kaya sabi niya, be on guard sa verse 21. Be on guard. Turn back from evil. For God sent this suffering to keep you from the life of evil. Napakaliwanag. Ginagawa ito ng Lord, no? Hinahayaan ka niyan pumasok sa storm para ma-discover mo siya at ang kanyang kapangyarihan at kung anong magagawa niya. Kahit mahirap, kailangan mong pumasok. Kasi para yan sa'yo. Na makita mo, lagi tayo naghahangad. Lord, kailan mo kaya ako gamitin? Lord, kailan ko kaya maranasan yung signs and wonders? Lagi natin sinasabi yon. Gusto ko rin ng ganyan, Lord. Pero ayaw mo ng pagsubok. Paano yun? Hindi, lahat ng naghahangad ng ganyan, sinusubok ni Lord ang puso. Tinitingnan yung gaano kalalim yung ating enduring patience. Yung iba nga, gusto maglingkod sa Panginoon, pero pagdating sa ugali naman, hindi ka naman hirap na hirap kang pakisamahan. No? Konting kuskus, ang taas na kaagad ng boses mo. Hindi ka maunawaan kung mainit ka ba o malamig ka. Kailangan ayos po tayo mula sa ating kaisipan, sa ating pananalita, sa ating pananampalataya, sa ating pag-uugali. Kaya sinusubok lahat ng Panginoon. Ito yung sabi ni Pastor sa akin. Ang tawag dyan ay stress test. No? Kahapon. Oo, stress test. Sinusubok ang isang item kung gaano siya katatag. Di po ba?
ganon din tayo, sinusubok ang ating pananampalataya kung gaano tayo katatag. Dahil alam niyo po, kapag lumakad ka sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang mga salita, wala pong maniniwala sa iyo. Marami pong galit sa iyo. Magkaroon ka pong bigla ng kaaway. Hindi mo man sila inaaway. Marami pong opposition. Ay hindi po pwede ang emosyonal. Hindi po pwede dito ang emosyonal. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa rin handa, kailangan mo mag-isip-isip, Lord, gusto ko maging handa. Kasi para magamit ka ng ating Panginoon. Amen? Kaya, sige, isipin mo anong magagandang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. At kayang gawin ulit ng Panginoon yon sa Mas higit iyo. pa. Mas higit pa. Yes. Kung ikaw ay magtitiwala. Amen? Dapat the greater the pressure, Oo. no? The greater the faith. pleasure. Akala ko, the greater the pressure, the greater the faith. No. The greater the pleasure. Ayun. No? The pleasure to go through, no? These trials in your life, no? Amen. Kaya nga count it all joy, no? When various trials come into your life, no? Because it will produce what? Character. Amen. Hallelujah. Okay, Pastor, for your discussion ulit. Kaya nga, no? We have to go back. Remember what the Lord has done, no? What the Lord has done in our lives. Balik tanaw tayo. No? See, pag binalik tanaw natin ang ginawa ng Diyos, yung mga bagay na naging akala mo imposible, naging posible. If He has done before, He will do it again. No? Eh bakit ganun ang tanong? Bakit parang habang tumatagal ako, parang nag-increase yata yung pagsubok? See, bakit nag-increase yung pagsubok? Sapagkat yung destiny mo, no? Yung gustong paglagyan sa iyo ng Diyos at inahanda ka ron ay napakalaki. Sapagkat ganong kalaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. No? Kaya nga sabi ko the greater the intensity of the storm, no, is equivalent, no, to the magnitude of your destiny. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, no, doors are closing in your life. Your friends are not there na inaasahan mo na tutulong sa'yo. Wala sila ron. No? Yung mga, I could say, things that you thought, no, that will help you through the storm, no,